Kumusta kayo mga dre? Ngayong araw ay makikipagkwentuhan tayo sa isang legendary at award-winning writer at direktor ng pelikulang Pilipino. Una siyang nakilala sa paglikha ng mga makamundong pelikula noong dekada 70 at kalaunay hinangaan sa paggawa ng mga blockbuster mula sa pelikulang aksyon na pinagbidahan ni na Raymart Santiago, Gestoni Alarcon, Ace Berhel, Bong Revilla, Robin Padilla, Eddie Garcia at marami pang iba. Halina't mamangha sa kwento ng buhay ni Direk June Posadas at alamin ang istorya sa likod ng kamera na ngayon lang natin maririnig. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako pinalo. Sa loob pa ng bahay ko. Partida, no? Okay lang po. Good morning po. Ay, good morning. Sa buong buhay ko. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Of course, good morning sa inyo lahat sa programa ni Rai. Ako po si Director Francis June Posadas. Sa ngayon, ako po isang freelance director. Pero, ganun pa man, nung una, ako naging exclusive contract ng Seiko Films. Marami akong ginawa, more than 20 films. Naging, rin ako director din ako ng Star Cinema, Regal, and Viva. So karamihan yan yung mga tawag dito major studio. Yes, of course. Pero sa umpisa, Yung ako sa maliliit na pelikula. Ayan. Gusto namin marinig yan, Direk. Kwentuhan niyo po kami. So ako mahirap lang kami Doon ako pinanganak, doon ako lumaki sa Sampaloc. Sa Sampaloc, Maynila. Doon ako, actually, kami, produkto ako ng broken family. Okay po. Hiwalay nanay ko, hiwalay tatay ko. So, doon ako lumaki at pinag-aral kami ng tatay ko. Doon kami lumaki. Kaya nung bata ako, sama-sama ako. Tatay ko magpa-popcorn lang noon. Talaga? Yes, nagtitinda. So, at the age of 6, nandun na ako sa loob ng karo. Yung karito, doon ako madaling sabi sa gabi. Habang nagtitinda ang tatay ko, nandun, o kaya kasakasama ko. Okay. So, pinag-aral kami mula grade 1 hanggang grade 6. Nung pagdating ko naman ng grade 3, natuto akong magtinda-tinda rin. Natuto akong kumita. So, sa pangyayari na yun, hindi na ko ng tatay ko na may sarili na akong kita. Grade 3, grade 4, naging tindero ko ng banana Q, kamuti Q, lahat na ng Q. Diaryo. Natuto ko yung dumiskarte. Diskarte, oo. Rin ako, may tinatawag dito yung kalakal. Panso. Nananso ako, yun. Talaga po? Yes. Okay. Nananso ako ng Ngayon, pagdating ko ng grade 6, kinausap ko ng pinsan buo na isang teacher. Okay. Sabi sa akin, Nyor, grade 6 ka na. At nabalitaan ko, gagraduate ka. Nag-graduate nga ako ng grade 6. Anong balak mo? Mag-aaral ka ba? O magpapatuloy? Sabi ko, pagpapatuloy ko. High school. Problema. Hindi ka na kayang pag-aralin ng tatay mo dahil hirap hirap. 3 kami. At the same time, may sakit. Okay. Yung pananay may sakit. So, baka hindi ka kayang pag-aralin. So, bahala na. Sabi ko, hindi. Isipin mo, bahala kung mag-aaral ka ba? Sabi ko, yun nga ang problema. Sabi sa akin ng pinsan ko, Nyor, kung gusto mo, ganito. Total, teacher ako rin Teacher ako ng elementary. Sa Boys Town nga lang. Gusto mo bang mag-aral sa Boys Town? Napaganon ako sa kanya. Nagulat ako sa kanya. Ba't mo ako dadalhin sa Boys Town? Hindi naman ako tarantado. Ba't mo ako pakukulong? Doon kami Hindi. Pinagdidiwanag sa akin. Mag-aaral lang doon? Mag-aaral ka lang doon. Hindi, Kasi, siyempre, ang mga bata. Yes. Noong mga panahon na yun, pagka tinatakot ang mga magulang,
sinasabi, dadaling kita sa Boys Town, dadaling. So, may takot ako. Yun yung tumatak sa isip Yun ang tumatak sa isip ko. Kahit sinong bata, pag sinabing Boys Town. Tarantado ang nandun. Hindi naman ako tarantado, mabait naman ako. Parehas naman ako. Opo. Sabi, hindi, ganito na ang gawin natin, Insan. Dadaling kita ron. Tignan mo muna. Gusto mo, tignan mo muna. Tapos, pagka hindi mo gusto, nasa sa'yo kung magpapatuloy ka pa mag-aaral o hindi. Tignan mo lang. Tignan mo ang Boys Town kung ano. Di, nag-iisip ako. Baka naman sabi ko, baka naman pagdating doon, iiwan mo ako, ipakulong mo na lang ako. Ganun ang nangyari sa akin. Sabi niya, hindi ko gagawin sa iyo yun. Ganito, ganyan. So, isang araw nga ng Sabado, dinala niya na ako doon sa Boys Town. Tingnan mo muna, pumasok doon. Sa Boys Town to direct? Sa Marikina. Marikina. Parang dyan din galing si, si, yung stuntman. Dante Barona. Yun. Pagdating ko nga ro, nakita ko doon namin kagad, umaga pa lang, umano na ako, umiyahin na kami. So, pagdating namin doon sa gate pa lang, nakita ko, marami na pumapasok mula sa labas ng gate, mga, papunta sa simbahan. Nakita namin sa kanan, simbahan, sa kaliwa, gymnasium, malaki. Nakita ko, marami nagsisimba, marami pumasok kami. Yan, ito, simbahan dito. Sabi ko, maganda. Tapos nakita ko naman, pumunta kami ng gymnasium. Kumpleto, sa mga bara, sa basketball. Equipments, kumpleto. Lahat ng equipment. Yun, pinasyal ako ng pinsan ko nga sa loob. Sabi niya, ayan, ginagawa yung ngayon, yung building na yan para sa babae. Magkakaroon na ng babae rito, girls home. Yes. Marami na kayong magiging classmate ng girls home, ng mga babae na babae. Pero meron ditong nag-aaral din mga babae, sa bukid. From bukid, nag-aaral doon sa loob ng Boys Town. So, madaling sabi, pag ikot namin, nagkaroon naman ng mga mga tawag dito, mga bisita. FEU, alam ko, yung mga babae, mga bus dumating doon. Masaya sila. So, parang nagbago yung pananaw ng mga Boys Town. Wala namang sinasabing may Zelda, may Sabi ko, asan na Zelda? Tapos paglabas ko nga, nakita ko yung sa naglalabasan, naka-uniforme ng banda. Banda. Talagang naka-uniforme lahat. Yung pala pupunta rin sa gymnasium para salubungin yung mga bisita doon. Bisita na galing ibang mga school. Tapos nakita ko rin, lumalabas din doon yung mga, ayun kasama na nga si, hindi ko pa kilala, Dante, na naka-uniforme sila ng mga gymnastics. Opo. Kasi gymnast siya siya mga gymnast sila ng membro sila ng Boys Town Gymnastic team. So madaling sabi, napanood namin. Talagang, okay pala. Sabi ko, kabaliktaran lahat ng iniisip ko. Okay. Sabi ko, maganda pala rito, ganito, ganyan. Nakita ko po siya. Nakakaingit yung nakikita mo habang nagtumutugtog yung banda, tumitira naman ng mga Boys Town Gymnastics. Talagang talagmakan at the same time, nakakaingit, hinahagisan ng mga pera, mga diba? Maganda mga performance, nakakaingit. Okay po. Sabi ko, so dito sabi sa akin ng patient ko. Tapos pinakilala ako sa pare. Yung si father, father, pakilala ko sa yung patient ko. Papasok mo ba yan dito? Punta ka na rito. Inano kagad. Isipin ko po, huwag mo na isipin. Ganun sabi sa akin ng father. Huwag mo na isipin, dito ka na mag-aral para So, hindi ako kumibo hanggang sa umalis kami. Nung pagsakay ko sa, nakita ko talagang ganda. Dali sabi, malapit sa bundok, malayo sa bayan, pero parang kumbaga yung Boys Town is 23 hectares ang laki. Malawak talaga. So, madaling sabi, pinasok na ako ng Boys Town. Merong examination, merong, parang entrance yun. Entrance, IQ test, fluoroscopy test, health, lahat. Awa ng Diyos, ako naman pumasa. Okay. So, sabi sa akin, okay, pwede ka na, ganito, ganyan. So, sa pagbukas ng klase, doon ka na. Ito tayo magkwela. Bago graduation, tinatanong kami ng mga teacher, ikaw, Reyes, anong balak mo
Pagkatapos mo rito, pagka graduate ka, saan mo gusto mag-aral? Ay, ako po sa FEU. Yan, ano. Ako po sa ganito. Ano. Tapos, ikaw, sa Magsaysay High School, sabi mo, yan, nandun. Kayo po. Ikaw po sadas. Sa ano. Sabi ko ng tatay ko, sa Boys Town ako papasok. Tingin ang lahat sa akin. Napatingin. Napatingin ako. Boys Town ako mag-aaral. Ako, nag-anuhan sila. Madaling sabi, direct. Madaling sabi. Pagdating ng high school, Boys Town na ako. Siyempre, nag-aaral ako. No? At the same time, maiinggit ka sa ano, magtatumbling. Kasi kung hindi ka marunong magtumbling, hindi ka taga Boys Town, sasabihin. Ay, ganun po? Oo. Okay, talaga. So, naiinggit kami. At the same time, pag kami lumalabas, nakikita mo may pera. At saka, lagi silang dinadala kahit saan. Siyempre, maiinggit ka. Yes. Okay. Kahit hindi ka marunong, kinakailangan matuto ka. So, yun. Natuto rin ako ng konti, pero hindi ganun kagagaling sila. Hindi kagaya nila. Oo, ako, nakakatumbling ako, isa, dalawa. Opo. Pero marunong ako, nakakatumbling ako, matataas, nakakaano. Pero hindi ako ganun kagaling katulad kila Ernesto Almanza, si Erning, tawag doon, si Dante Barona. Opo. Hindi ganun kagagaling. Paramihan yung pambato doon, sa Boys Town. Okay, yung trivia na galing kay direct. Sa Boys Town, nag-umpisa, maraming magagaling na mga gymnastics. Mga pambato natin noon. Katulad ng ating hari ng stance, si Dante Barona. Doon siya galing. Ay, nanonood si Sir Dante Barona, sir. Tol! Shout out, Sir Dante Barona. Sana, makabalik kayo dito sa Pilipinas at magkwentuhan naman tayo, sir. After ng after ng high school, nag-aral pa po ba kayo? Going to college? Nag-aral ako sa Mindanao. Pagkatapos kong mag-high school, doon ako nakapagtrabaho. Skills ko, marunong ako mag-drive, welding, marunong ako mag-lathe machine. Okay, so nag-work kayo sa Steelworks? Nag-work ako sa Philippine Packing, Philippine Packing, Del Monte. Factory? Oo. Okay. So, nung medyo konting nag-aral ako. Okay. Pero bago pala sa Boys Town, doon ako natuto sa pelikula. Ay, sa Boys Town Sa Boys Town. Paano po? Paano yun? Ang Boys Town lagi ay pinagsusutingan ng pelikula. Okay. Laging dumarating sa Sampaguita movies. Madalas. Ay, kasi malawak siya. Lahat ng gustong gawin at pagkashootingan, doon nagsushooting. Okay. Pati yung namin doon, ang suking-suki roon, yung school namin. Yung school doon, maliit, malbaba lang, isang floor lang, pero mukhang garrison ng Hapon. Kaya pala. So, sa gitna. Yun ang lagi. Siguro. Mga war movies yan. Mga war movies. Mga Kanyon sa Corredor, Bolo Commandos, Commander Judo, nila ang dami. Dami. So, doon pala pinagkukuha yun? Doon kinukuha ang mga Boys Town. Lahat ng hilingin mo, Pwede. Kwento nyo naman sa amin, direct. Paano nag-umpisa yun? Yung parang pagkahilig nyo sa paggawa ng pelikula? Dumating nga ako ron, tuhan po ako, nagkaroon ng shooting. Ginagawa ang yung pelikula. First time, oo. First time na nakakita ako ng shooting doon. So, ang title nun Asyong 7. Okay. Maliliit pa. Istorya ng mga kabataan, na kung saan galing malupalop na mga lansangan. Nagkaroon ng mga drama sa buhay. Kanya-kanyang kwento. Kanya-kanya yun. Okay. So, in the end, happy ending, doon ipinasok lahat yung mga bata. Okay, parang panghuli ng... Panghuli, na dito, makakapag-aral kayo. So, isa ako sa nagawang kung saan ako pinwesto. Dito ka. Palakpak naman. Palakpak kayo. Pito kayo. Ganun. Okay. Lahat. Takbo. Kung saan kami, ang daming eksena. Dito, tuwa naman ako. Tapos sulat pa ako. Sa Maynila, sinulatan ko yung mga kaibigan ko. Pare, artista na ako ngayon. Dito. Okay. Artista na ako. Dito, nag-shooting. Opo. Yung Asyong 7, hintayin nyo. So, nakalabas sa ilang buwan, nakarinig ko, showing, papalabas na doon sa,
sa Bayan Theater. Takas kami, ibig sabihin yun, tawag doon, takas eh. Talagang parang lumabas kami na walang paalam. Bawal na bawal parang yun eh. cutting classes. Parang cutting. Kami, Okay. talagang gumawa ng paraan. Para mapanood lang. So, nung pinanood ko, yan, nandiyan ako. Siyempre, ang ingay namin. Marami kami. Sinama niyo yung mga kaibigan niyo? Yung iba, hindi, alam na, automatic. Okay, kasi siyempre, doon kinuha, di sila rin. Gusto nila okay. Pero nung pinanood namin, sigawan, yung Ako naman, hindi naman ako makasigaw, hindi naman ako makapalakpak. Tinitignan ko, lahat ng eksenang alam kong kasama ko. Wala. Wala. Hindi ginamit? Hindi ginamit. Galit na galit ako. Tapos hindi, sabi, di labasan na. Hindi, baka, hinintay ko pa, 2 beses ko pinanood. Baka nakalusot? Baka Oo. Pagkatapos din, wala rin. Wala talaga? Wala. Talagang galit na galit ako noon. Mamaya, lumabas ako. Paglabas ko, biglang meron ako narinig. Sa palabas na ko eh. Biglang sa likod ko, meron nagsalita. Maganda ba? Napanood mo? Wala eh. Sabi ko, hindi naman ako naisama eh. Pagtingin ko, si father, yung director. Huli. Nanonood, nasa likod pala. Nasa likod namin. Okay. Lahat kami, nakaganon. Lahat. So, madaling sabi, dumating kami sa Boys Town, gabi na, pinagkarit kami ng... Buti na lang, pinagkarit lang kami. Kung hindi, dapat yun, i-release na kami noon eh. Ganun. Oo. Siyempre, maigpit eh. Maigpit yun eh, kasi kung may mangyari sa amin. Tama. So, yun na, okay. Yun ang hindi ko makakalimutan sa Boys Town. Nagalit. Pinagkarit kami lahat. Madaling araw hanggang abutin kami. Damo. So, doon ako nakaranas ng mga shooting nakasama ako sa pelikulang Eddie Longleg. Yung launching movie ni Eddie Gutierrez noon. Eddie Longleg. Kaming mga maliliit, isinasama kami kay Eddie Gutierrez dahil ang tangkad ni Eddie eh. Ibig sabihin po, direct, tuwing may shooting doon, isa naman. Kayo yung sinasalang. Kami yung sinasalang. Kunyari, may gera. Kunyari, gera. Kami yung nag-evacuate. Evacuation, takbo. Tapos meron yung mga taga-Boys Town, pag sumasabog sila yung magagaling na kinukuha sila, nagtatumbling. Pero that time, direct, naisip nyo ba na balang araw magiging director kayo? Ay, wala. Parang artista yung nasa nyo? Hindi, wala rin. Hindi rin? Wala. Talaga? Wala akong sa pagpelikula, wala. So, madaling sabi, yun. Hanggang sa nag-aral nga ako nag-college ako. Ano ginawa niyong kurso, direct? Criminology ako. Yun ang hilig ko, magpulis. Okay. Sa pulis ako. Malayo, no? Oo, malayo. Yun ang gusto ko, pulis. Oo, yun. Gusto ko magpulis. So, pagdating na po sa Iligan City ako nag-aral syempre, kaanuhan ng panahon ng mga diskotik, panahon ng na ako sa barkada. Mas Yes. So, hindi ako masyadong na ako sa mga diskotik, mga natuto na ako gimmick, inom. I understand. So, hindi na ako minsan sa pelikula, sa pag-aaral. Hanggang sa minsan napapatrobol. Hanggang sa nagkaroon ako ng kailangan gusto ko namang kumita, wala akong kailangan ko gusto kong kumita. At saka hirap ng buhay din doon, wala kang hanap buhay. So, ginawa ko, bumalik na lang ako sa Sampaloc. Pagbalik ko ng Sampaloc, lahat ng iniwan ko mga kaibigan doon, iba ng klase. Paano kasi, una pa lang yung pagpunta ko pa lang dito sa Maynila, nakita kong kadumihan. Okay. Yung ang daming sagot sa ay digmaan, magulo nung 1970 yun. Yes, ako. Magulo, ang dami, nandoon naman makikita mo maraming radikal. Yes. So, pagbalik nyo, nakita ko doon, mga kaibigan ko, halos karamihan, radikal. Pati ibang pinsan ko, kapatid ko. Halos lahat sila na. Halos. Hindi ko nandun yung minsan, nandun ka, naka-standby ka sa tulay, bigla na lang kayong re-ready, nahuhulingin kayo.
Sabi ko, hindi ko to ang ano ko. Ang ginawa ko, pumunta ako sa tiyo ko, kapatid ng nanay ko. Yun, tiga-pelikula rin dati yun. Lumalabas, nag-extra yun noon. Saan po yun? Sa Sampaguita yun, tiga-Sampaguita yun. Doon pala nakikita, nung panahon na yung nag-shoot sa Boys Town ako, nakikita kami, pagka nag-shooting sila roon. Okay. Nakikita kami, so, naging, hanggang sa naging, naging assistant director siya. So, ginawa ko, pinuntahan ko yung tiyo ko, Chong, hanap niyo, pwede ba ako trabaho? Bakit? Anong bang gusto mong trabaho? Kahit ano. Basta kumita. Kahit ano hindi kita mabibigyan ng magandang trabaho. Pwede kita mabigyan, extra. Ayun. Bukas, sama ka. So, madali sabi, kinabukasan, sinama niya na ako. Sa movie kagad? Movie kagad. Ang first movie ko na, sexy movie yun eh. Modelong ginto, si Rosana Marquez. So, nandun, dumating kami, naghahanda pa lang. Siyempre, forma ako nun eh. Forma, siyempre, baka maisa ako sa bakunan eh. Hindi yun ang ko, ang ginawa ng tiyo ko, binigyan ako ng kusinilya, tsaka yung tahure, yung lutuan ng kape. Yes. Eto ka muna. Timpla-timpla kape. Ikaw muna magtimpla-timpla ng kape, kung kung utusan ka nila, Parang utility. Yun ang unang-una ko sa pelikula. Okay. Naging utility ako. Doon. Tapos, doon nag-umpisa. Tapos, ang tiyo ko naman, siyempre, tumatabi akong ganun. Siya nagbibigay ng dialogue. Minsan, akong, ito, bigay mo na ito. Ano pangalan ng tito niyo, sir? Ang pangalan ng kapatid ng, ang niya ay Totoy Garcia, kapatid ng nanay ko. Okay, naging director din. Assistant director, o associate director. Tsaka lagi kong dala yung script. Tapos lagi kong binibigay sa akin yung tandaan mo yung mga damit-damit nila, ha? Continuity. Yung mga continuity. Ito yung stills. Yun, unti-unti. Tapos pag shooting ulit, ako nagbibigay na ng mga lines. Wow, okay. Tapos pagka merong pinapalitan ko yung lead niya, kunyari, hindi maganda o talaga? Pumapasok sa direct, pwede yung ganito. Nagsasuggest kayo? Nagsasuggest. Hindi naman Tama kung maganda. Kasi bata ako eh. Mga ilang taon po ba kayo nun? Hindi, siguro mga 18 o 19, gano'n. Okay po. 1970. Okay. 1940, 20 years old ako. Kasi siyempre, yung natural na usapan na pinag-uusapan natin, mga panahon nun malalalim na English na Tagalog pa halos pawala na yan Ito na ngayon panahon na ng flower people Ito na yung in ngayon. Ito na ang in ngayon. Panahon ng hippie. Hippie. Alright. Okay. Diba? So parang may nakikita kayo. Hindi ito. Ito pwede. Ganito, ganyan. Ayun. Tinatanggap naman ng director yun. Natatanggap naman. Siyempre, ganito. Natuto akong magbigay ng linya. Natututo akong gumawa ng konting dialogue. Konti-konti. Hanggang sa unti-unti na, dumadami ng pelikula ko. Nagiging boy, nagiging from utility to naging sub-assistant director ako. Kumbaga second, siyempre ikaw na ang natututo na akong gumawa ng mga scheduling. Ang unang mga direktor na nagbibigay sa akin yan, katulad ni Maning Burlasa. So, si Maning, mahilig yan gumawa ng script doon lang sa shooting. Ako ngayon habang nakikipag-usap ginagawa ni Maning Burlasa yung mga script niya. Akong sumusulat. Ganito, nagsasalita mag-isa. Ako naman ang Nililista nyo kagad. Nililista ko kagad. Paano yung lines? Ito, sagot si ganito. Ito si ganon. Good. Ganito, ganyan. So, nakailang pelikula rin. Unti-unti na hanggang sa naging director ko naman si Tony Cayado, isa sa pinakamagaling din na Tony Cayado. Very cool na director. Napakabait. Talagang maganda boses. Chill lang siya. Relax. Relax. Siya ngayon na ganun din. Kung ano yung kung ano yung mga gusto niya, Jun, hanap mo ako ng mga hippie. At saka mga ganito. Ang ginagawa ko,
nagre-research ako tungkol sa mga hippie. Pupunta ako sa sa farmers noon. Farmers, nandun ang mga istambayan ng mga hippie, mga, di ba? Kasi noon hindi ko nagugustuhan yung sa pelikula, yung mga costume ang lilinis. Okay. Ang tunay na hippie, talagang lintik na. Nakipagbarkada ako doon. Okay. So, pagkakailangan ko mga hippie sila Sila yung nahatak niyo? Oo, mga urig. Talagang hippie talaga? Oo, hippie talaga. Sila na, pati costume nila. Pati costume. Hindi na kinakailangan mag-costume Kanila na, no? Sila pag yun na yun na ang mga suot nila Pero, pinagdadala ko pa rin ang iba. So, tuwan-tuwa sa akin si Tony. No? Anong pelikula po yan? I'm 18. I'm 18? Isang sexy rin. Sexy movie. Starring sino po? Magda. Magda, first movie ni Magda, sa sexy, at saka ni Jerry Bailey. Siya yung Franco Rivera. Noong mga panahon na yun, sa unang pelikula rin namin ni, pati si Dick Israel. Siya ang kauna-unahan ko palang naging kaibigan sa pelikula. Si Dick, si Dick. First movie ko rin. That time po, ni artista? Extra. Kasi director yata tatay niya, no? Tama ba? Hindi niya na yun Hindi niya nabutan? Extra siya doon. Talaga? Oo. Okay, so doon kayo nagkakilala? Doon kami nagkakilala. Meron siyang isang dialogue na mama, gano'n. Kunyari may nag-aaway. Pumasok siya, mama, ano nangyayari? Gano'n. Ano nangyayari dito? Gano'n. Amatin na, gano'n. Ang kuwela noon, tapos na shooting, gabi na, meron pa rin nagda-dialogue yun. Tapos na shooting? Tapos na dialogue. Mama, pagsilip ko si Dick Israel. Pare, okay ba? Wala nang pare, okay yung ko, eksena ko kanina. Hindi makatulog. Magaling siya magbitaw ng dialogue Hindi, si Dick, hindi pa masyado noon kasi ang niya, kapangpangan okay, yung tsaka maliit. Maliit. Oo, kaya ang nagturo sa kanya si Tony Cayado, sabi niya, huwag mo intindihin kahit maliit ang boses mo. Kaya lahat ng pelikula ni Eddie Garcia, Tony Cayado, kasama okay. Kasama na rin ako. So madalas kayo pala magkakasama? Madalas, oo. Kasi naging, hindi ko alam na binigyan niya na ako ng dialogue ni Tony Cayado doon. Binigyan niya na ako ang title ko na sa pelikula, assistant director na. Nagulat ako. Anong movie po yan? Yung nga. Yun na yun? Oo, yun na. Magda. Talaga? Anong pakiramdam ng direct na from... Wala Tapos yung tiyo ko, ginawa niyang production manager. Pagka napapanood ng mga kaibigan ko, assistant director ka pala, sikat ka na. Hindi na. Ang galing, hindi, So, from then on, nagtuloy-tuloy? Nagtuloy-tuloy na hanggang sa dinala na ako ni Tony Cayado sa Sampaguita. After ng Magda, nag-shooting na, lumipat na kami sa Sampaguita. So, ang dami nagawa sa Sampaguita. So, ginawa namin sa Sampaguita yung The Dormitory, Huwag Kang Makiapid, mga sexy noon marami, mga sexy movies. 70s. 70s pa rin. Okay. Ang tawag nun sa movie, bomba. Hanggang sa naging ginawa namin yung Farida, Tulay na Kristal, si Alona Alegre pa. Okay. Tapos yung Tulay na Kristal, isang sexy, hindi sexy, drama, Sampaguita movies. So from there, bigla na lang, nakadami na ako Na hindi nyo namamalayan? Na hindi namin namamalayan. Ang bilis namin gumawa Before, parang ang bilis magawa ng movie dati, Lalo na pag mga bomba films, Mga sexy, Sexy. Mabilis. Kasi gano'n lang, mga 10 days lang, okay na. Imagine, 10 days. Pero kinakailangan, magaling ka sa scheduling. Number 1 yun? Number 1 sa scheduling. Okay, para tuloy-tuloy Tuloy-tuloy yung So, awa ng Diyos na ako naman yun. Ang dami namin ginawa noon. Direct, ano yung pinakaunang, sabihin natin, daring na movie na nagawa ninyo? In line with, sa genre ng bomba film? Marami. Meron, hindi, ang daring. Kung kasi pumasok ko After nun,
Naging director na ako ng action eh. Hindi, ano After eh. ng bomba. After ng bomba nung sexy films, nauso, Action. anuhan na ako. Naging director na ako noon. As director Opo. From assistant director, naging writer pa ako noon eh. Opo. So, hindi ko makakalimutan, meron akong ginawang pelikula na sinulat, yung Susan Kelly, edad 20, na hindi ko sinasadyang nakagawa ako ng gano'n. Kayo nagsulat? Oo, ako nagsulat. Okay. Ngayon, binili sa akin yun. Nasa utak ko si Vilma Santos. Ang gaganap. Apo. Kinukuha nila, pero hindi Vilma Santos. Ayaw ko naman ibigay. Kung hindi Vilma Santos. Kasi, gusto niyo talagang kumanap si Miss Vilma? Vilma. Okay. Ano nangyari po dahil? Away. Hindi na away. Usap-usap. Pinaliwanag ko naman. Okay. Kasi, pwede naman natin pang ano yan pang action Gawin natin action, Kasi si Vilma nakagawa ng action yan, yung pelikulang Vilma 29. So, kaya yan. Yung storyline niya, action talaga? Action, oo. Okay. Parang katulad ng Robin Hood. Okay. Isang babae na mandurukot, gusto niyang makakita ang nanay niya. So, ginawa niya, nandukot pa siya, nagnakaw hanggang sa naging pinuno siya ng sindikato. Pero tumutulong. Tumutulong kahit pa paano. Yun. Parang Pero Robin. ano nangyari nun direct? Awa ng Diyos Yun na, blockbuster. Kumita. Talaga? Kumita, oo. Sabi ng producer, gawin natin, pero sino ba bida mo? Sabi ko, Vilma Santos. Si Vilma Santos ng panahon nun naging yung medyo may problema ng konti dahil sa yung scheduling. Pero sa pakiusap ko naman, hindi, sige, tatapusin natin Gusto kasi gusto ni Vilma So madaling sabi, nanalo ako. Siyang ilang days ba ang gagawin niya? Siguro 15 days. Sige. So madaling sabi, ang bilis namin ginawa. Tapos naging, kumita. Madaling sabi, kumita. Hihingian ngayon ng bonus. Yung mga ibang artista, ibang staff, hihingian ngayon ng bonus sa producer. Ako, hindi naman ako nakibo. Sabi sa akin, June, ikaw lang yata, hindi ko nakikitang humihingi ng bonus. Sabi ko, ma'am, yung maulit lang kami sa inyo bonus na ho yun Tama. Di bale, huwag kang mag-alala, June. Sabi sa akin, bibigyan kita ng bonus. Sabi niya? Na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Ano po yun? Ayun na, nung ulit kami, gumamit kayo? Sabi sa akin, June, gusto mo bang susunod pelikula, ikaw na ang direktor? Sabi niya? Ito yung bonus na sinasabi ko sa'yo. Ikaw na mag-direct. Wow. Sabi niya. Sabi ko, ma'am, medyo anong responsibilidad mo yan? Hindi, sa tingin namin, kaya mo Tinanong din namin yung direktor mo, si Maria. Conforme rin siya. Dahil kasi, ikaw lahat halos ang kumikilos. Lahat. Kabisado niyo na? Kabisado. Apo. Sige, kayo kung anong nyo. Kung pagkakatiwala niyo. Pagkakatiwala nyo. So, natuwa yung buong grupo. Meron ka na ba? Istorya. Meron gagawin natin yung Abel at Cain. Sino bida mo? Jay Yalagan at saka si Ray Malonzo. Sige. Bibigyan kita ng break. Ikaw na director dyan. First movie niyo? First movie ka. Na kayo ang director? Galing. Binigyan na ako ng... Makaka-inspire, no? Sige lang, direct makikinig. So from there, shooting. Okay. Ilang days. Ganito. Nagawa ko. Ang kagandahan noon, nagsushooting pa lang ako. Meron ng pasunod? Meron na kagad, offer. Meron na offer sa iba. Sa ibang production naman? Sa ibang production. Yung dating mga ikaw na pala gawa ka sa akin. Ganon. Sunod-sunod yun.
So that time pala, umpisa pa lang pala ng career nyo. Oo, magkakasunod na. Ginawa ko yung... Hindi man na pala kayo direct. hindi man. Sinuwerte lang ng ano. Hindi, syempre, kasi nakita nilang kumikita yung mga ginagawa nila. Yun. Syempre, number 1 yan eh. Yun. Magkaka-interest yung producer, yung production. Nagkasunod-sunod din. Tapos, medyo, nung mga panahon na yun, nakailang action ako, ilang action. Tapos, unti-unti naman, nung dumating yung panahon na medyo parang humihina ang action. Dahil kinakain ng bomba. Pumasok ka na, yan na, pumasok ang bomba. Okay. Yung bomba films. Ano to? 80s na po ba to? 80s, 1986. Pag ganun yung dalawa Hindi, nung 70s, meron na bomba. Tapos sumingit na ulit. Tapos, nag-action. Tapos, eto na naman. Sexy na naman to. Ito, tatanong ko lang direct, no? Kasi, may mga in denial tayong mga followers. Sorry pero, yung ibang, lalo-lalo na yung mga solid na fan ng, halimbawa, Esberhel, Rudy Fernandez, MPJ. Gusto ko lang tanungin sa inyo, from veteran na director, kung talagang, nangyayari ba talaga na, kahit yung pinakasikat na action star, dumating sa point na kinakain ng bomba films? Tinatalo. Talaga po? Oo. Minsan sa bomba films nung hindi na kumukuha ng ticket Pera-pera na bayaran Kahit sold out na ganun? Oo. Malakas. Kaliwaan na lang? Oo, kaliwaan na lang. Grabe. Ang pera inilalagay inilalagay sa kahon na lang ng gatas. Kasi sold out na, wala ng ticket. Wala ng ticket Hindi, tsaka hindi na sila nagbebenta ng ticket kasi lalagyan pa ng tax yun Sabagay, okay. Yun ang isa sa tax savings na sinasabi. Tama. Oo nga, hindi ko naisip yun Oo, yun ang... So, before pala, nangyayari na pala noon, yung nakawan sa, sa sine. Yes. Yung ticket isang ticket paikot-ikot. Oo, marami. Bibigyan. Pasa-pasa. Pinapasa, tapos babayaran. So, sa isang ticket lang. Sa isa lang. Nagkakatalo, dalawa. Makatipid sa tax. Yun ang tinatawag na balikbayan nung kami noon Ako, kasi rin ako Actually, naranasan ko rin ang mag-checker. Sa sine? Sa sine. Okay. Lahat ng trabaho sa sine, checker. So, pagka walang shooting, checker ka muna rito. Ganun? Kaya naintindihan ko yung... Ganun pala sistema. Oo. Okay. Ayan galing kay Direk Jun mismo na dumating at some point sa history ng Philippine cinema na talagang na nauungusan ng bomba films noon ang action. Malakas. Kahit sino pa yung bida. Di ba po, Direk? Malakas talaga. So, ayun, sabi nyo nga po, nawala yung action, eto na naman yung bomba films. Hindi, kahit na noon nung panahon nung sa pinagtrabahuan ko yung talagang kahit na yung natin hari tinatalo FPJ. Dumating ang panahon, hindi naman habang panahon, dumating ang panahon na meron talaga tinatalo. Hindi lang naman Tagalog yung kahit ang mga Amerikano, mga Batman pa yan, mga kung sino-sino mga movies, yung American movies, tinatalo ng bomba. Sexy films. Pag nakatapat ng sexy films yun, talagang tatangkilikin pa rin talaga, Pero ang naobserbahan ko, may panahon talaga, nagsasawa rin ang tao. Kaya pala sabi nyo kanina, nawawala yung bomba, pumapasok yung ganon lang. Kasi katulad nung 1986, una kong gumawa ng sexy films. Ako na ang direktor. Ginawa ko yung Kire. Ayun. Talagang blockbuster yun. Ang bida ko lang naman si si Lampel Kuwangko. Kapag gumagawa po ba kayo ng direct, ng sexy films, ina-assume nyo na talagang kikita? Hindi kasi yun ang kalakalan noon Kumbaga, ito yung hinahanap na tao. Oo. So, pinag-aaralan nyo rin yung market. Hindi yung basta-basta gawa lang. Hindi basta-basta. Kung yung sexy films, gawa tayo sexy films. Hindi, kasi yun bigla na lang gawa ka, ganito, ganyan Para dun sa mga viewers na pinagkaiba ng dalawa, in terms of
Hindi, Making the movie, mas madali ba yung isa? mas madali ang ano. Ilang araw lang. O kahit ang sexy films, kahit sa isang bahay lang eh. Matipid pa. Matipid. Meron kang beach, meron kang bahay. Yun na. Ang action films, ang haba niyan, tagal. At saka lalaki, meron kang binabayaran na effects. Marami kang goons na ano. Samantalang kung sexy films, kahit 3 lang artista mo, ayos na eh. Iikot Kahit 2, doon na iikot, tatakbo. Tatakbo na yung kwento. Oo. Tama, no? Kasi sa action, ang daming taong kailangan dun eh. Yung may effects mo, yung mga blasting pa. So magastos talaga, no? So, ganun ang ano, kasi ganyan, katulad sa mga sexy, minsan ang sexy films, katulad ko, marami kong ginawa mga sexy, no? Dumating ang panahon na tinanggihan ako ng isang malaking pelikula. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.